Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Noong panahon ng Panginoong Hesus, ang pagtatangi ay malaking suliranin sa lipunan. Ang tao ay mapanghusga sa mga makasalanan at ang mga relihiyoso ay mapagmataas. Sa katunayan na makita ng mga Pariseo ang isang babaeng patutot na umiiyak sa paanan ni Hesus, sila ay mabilis na ng husga. Subalit, ano ang naging kasagutan ng Panginoong Hesus laban sa kanilang mapagpaimbabaw na pag-uugali? Iyan ang ating tutunghayan sa ikapitong kabanata ng Lucas, talatang 36 hanggang ikawalong kabanata, talatang 25. Ang mensahe sa oras na ito ay hihatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ipagpatuloy po nating pag-aralan ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus. At sa sandaling ito ay basahin natin ang ika-7 kabanata simula talatang 36 at ganito po ang sinasabi. Isa sa mga Pariseo ay humiling kay Hesus na kumain kasalo niya at pagpasok niya sa bahay ng Pariseo siya ay naupo sa hapag. Nagiging makulay ang bawat pagkakataong nakikisalo si Hesus. Madalas, binabatikos niya ang mga Pariseo. Minsan ay tinawag pa nga niya ang mga ito na mga batang isip. Kaya nga't nakakapagtaka na siya ay naaanyayahan ng isang Pariseo. Layunin ng Pariseo na mahuli siyang gumagawa ng mali. At sa talatang 37 hanggang 39 ay ganito po ang sinasabi. Nang malaman ng isang babaeng makasalanan sa lungsod na siya ay nakaupo sa hapag sa bahay ng Pariseo, nagdala ito ng isang sisidlang alabastro na may pabango at tumayo siyang umiiyak sa likuran sa may paanan ni Hesus. Pinasimulan niyang basain ang kanyang mga paa ng kanyang mga luha. Pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Patuloy niyang hinagkan ang mga paa ni Hesus at binuhusan ang mga ito ng pabango. Nang makita ito ng Pariseo na nag-anyaya sa kanya, ay sinabi nito sa kanyang sarili, kung ang taong ito ay isang propeta, nakilala sana niya kung sino at anong uring babae itong humihipo sa kanya sapagkat siya ay makasalanan. Habang naroon si Hesus sa bahay ng Pariseo, may dumating na babae. May dala siyang lalagyang gawa sa batong hindi masyadong matigas at hinubog upang mapaglagyan ng pabango. Maihahalin tulad ito sa isang alkansya ngayon. Kung ang alkansya ay hinuhulugan ng barya, ang alabaso naman ay maaaring paglagyan ng lusaw na bagay tulad ng pabango. Ang alkansya at ang alabastro ay magkatulad na pinaglalagyan ng mahalagang bagay. Ang pabango na dala ng babae ay mamahalin. Bilang tanda, ito'y nakalagay sa alabastro. Noong araw, sa pamayanan nila Hesus, hindi sila gumagamit ng mga upuan sa salo-salo. Sila'y nakaluhod at nakadapa sa ibabaw ng isang higaan o sapin, at ang mga paa at binti ay kadalasan nakalaylay sa bandang likuran. Ang babae ay tumayo sa likuran ni Hesus. Noon, ang mga kapitbahay ay maaaring sumilip sa iyong bintana o tumayo sa sulok ng iyong bahay kapag ikay may panauhin. Hindi ito itinuturing na pagwawalang galang, ngunit hindi sila maaaring magsalita o makisabat sa pag-uusap. Dahil naroon na nga sa bandang likuran ni Hesus ang babaeng umiiyak, ang mga luha niya ay tumulo sa paa ni Hesus. Umiyak siya dahil napatawad na ang kanyang mga kasalanan. Ginamit niya ang sariling buhok upang punasan ang paa ni Hesus. Hinalikan niya ang mga paa nito at ibinuhos ang mamahaling pabango. Ang babaeng ito ay hindi pangkaraniwan. Siya ay isang kalapating mababa ang lipad. Sa liwanag ng tanghali at sa gitna ng mga lansangan,
Hindi siya kakausapin ng mga taong may mabuting katayuan tulad ng Pariseo. Ngunit maaaring may gabing nakipag-ugnayan din sa kanya ang Pariseo dahil kilala niya ang babae bilang makasalanan. Ngunit ito si Jesus, hinahayaan niyang halikan ng babaeng ito ang kanyang mga paa. Iniisip ng Pariseo kung itong si Jesus ay isang propeta, hindi siya papayag na lapitan siya ng babaeng ito. Nabasa ni Jesus ang iniisip ni Simon at nais niyang paliwanagan ang isip nito. Tinapat niya si Simon. Nagbigay siya ng isang talinhaga. Ngunit tiniyak niya na alam ni Simon na ang talinhagang ito ay para sa kanya. Kapag ang isang kaibigan ay lumapit sa atin, walang ngiti sa kanyang muka at sasabihin sa atin, "Pare, may sasabihin lang ako sa iyo. Maganda ka na dahil maaaring may ibubunyag itong masamang balita o kaya'y sakit ng loob laban sa iyo." Ganito rin ang pakikipagharap ni Jesus kay Simon nang isinalaysay niya ang talinhaga. Sa talatang 40 hanggang 43 ay ganito po ang sinasabi. At pagsagot ni Jesus ay sinabi niya sa kanya, "Simon, mayroon akong sasabihin sa iyo." At sinabi niya, "Guro, sabihin mo." May 2 taong nanghiram sa isang taong nagpapautang. Ang isa'y umutang ng 500 denaryo at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, pareho niyang pinatawad sila. Ngayon, alin sa kanila ang higit na magmamahal sa kanya? Sumagot si Simon, "Sa palagay ko ay iyong pinatawad niya ng mas malaki." At sinabi niya sa kanya, "Tama ang hatol mo." Madalas, hindi ipinaliliwanag ni Jesus sa kanyang mga tagasunod ang mga talinhaga. Ngunit sa pagkakataong ito, tiniyak niya na nauunawaan ni Simon ang kahulugan nito. Sa talata 44 ay ganito po ang sinasabi, "At pagharap niya sa babae, ay sinabi niya kay Simon, 'Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Subalit binasa niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok.'" Kinilala din ni Jesus ang babaeng ito. Noong una ay hindi. Pinagbastan siya ni Jesus. Nagkamali si Simon sa pag-aakalang hindi kilala ni Jesus ang babae. Kinilala din ni Jesus ang mabuting kalooban ng babaeng ito. Samantalang binatikos naman niya ang mapagkunwaring pagtanggap ng Pariseong si Simon. Sa Lucas Kabanata 7, talata 45 hanggang 48 ay sinabi ni Jesus, "Hindi mo binuhusan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na, sapagkat siya ay nagmahal ng malaki. Subalit ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti." At sinabi niya sa babae, "Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Hindi man lamang ipinakita ni Simon ang mabuting asal nang inanyayahan niya si Jesus sa loob ng kanyang tahanan. Ang halik at ang paglalagay ng langis sa ulo, ito ang mga pangkaraniwang kaugalian noong panahon ni Jesus. Tulad rin ito ng pagpapakilala mo ng iyong kasintahan sa iyong tatay at nanay sa una nilang pagkikita. Minsan ay makakatagpo ka pa ng mainit na pagtanggap sa ilalim ng bubungan ng isang pamilyang dukha kaysa mga magagarbong pagtitipon. Ang mainit na pagtanggap ay bunga ng pagmababuting loob na siya namang bunga ng pagmamahal at tunay na pakikipagkaibigan. Sa pagsusulit na ito, napatunayang hindi naging totoo ang alay na pakikipagkaibigan ng Pariseo. Nakalulungkot isipin na mas naging tanggap si Jesus nang siya'y nakisalo sa mga maniningil ng buwis. Ang layunin ng Pariseo na si Simon ay hulihin si Jesus na gumagawa ng mali. Ang layunin naman ni Levi na maniningil ng buwis ay upang ipagmalaki si Jesus sa kanyang mga kaibigan. Napakagalante ng ating Panginoon. Madalas na siya ang tampulan ng eksena, lalong-lalo na sa mga handaan. Ang mga talumpati niya ay nanunood sa kaluluwa ng sinumang nakakarinig. Ang babaeng ito na galing sa mga lansangan at walang pag-asa ay nangangailangan ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Tamang-tama ang dating niya dahil natagpuan niya si Jesus na tagapagligtas. Sinabi ni Jesus kay Simon,
Tama ka, kung sino ang may mas malaking utang, siya ang mas tatanaw ng utang na loob kapag nabura ang pagkakautang na ito. Ang babaeng ito ay napakamakasalanan at siya ay napatawad sa napakalaking pagkakasala. At dahil ikaw, inaakala mong hindi ka makasalanan ay hindi humingi ng kapatawaran, ang Pariseong mapagkunwari ay nananatiling makasalanan dahil hindi niya hiningi at natanggap ang kapatawaran ng Diyos. Ang sabi sa Lucas, Kabanata 7, talata 49 hanggang 50, pagkatapos, ang mga kasalo niya sa hapag ay nagpasimulang nagsabi sa isa't isa, "Sino ba ito na nagpapatawad ng mga kasalanan?" At sinabi niya sa babae, "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya, humayo kang payapa." Napakahalaga nito sa bawat isa. Kahit ikaw ay nagsisimba linggo-linggo, hindi ka pa rin maligtas sa iyong mga kasalanan kung hindi mo taos-pusong hihingin ang kapatawaran ng Diyos. Ang babae sa ating salaysay ay walang mabuting gawi na maaaring ipagmalaki. Ngunit nagtiwala siya kay Jesus at nagsisi. Ngayon ay dadako tayo sa 8 kabanata ng Lucas. Nilalaman ng kabanatang ito ang mga talinhaga at mga makukulay na pangaral. Dito sa kabanatang ito, naipamalas ni Jesus ang kanyang matinding kapangyarihan. Sa pasimula ng kabanatang ito, mapapansin natin na pati ang mga taong may mataas na katayuan sa lipunan ay lumalapit kay Jesus. Basahin po natin ngayon ang Kabanata 8, 1 hanggang 15. Pagkatapos nito, siya ay nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinangangaral at ipinahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling mula sa masamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena na mula sa kanya'y 7 demonyo ang lumabas. Si Juana na asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes. At si Susana at marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. Nang magtipon ang napakaraming tao at dumating ang mga tao mula sa bayan-bayan ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinhaga. Ang isang manghahasik ay humayo upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan na pagyapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa himpapawid. Ang iba'y nahulog sa bato at sa pagtubo nito, ito ay nahulog sa mga tinikan at ang mga tinik ay tumubong kasama nito at ito'y sinakal. Ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagbunga ng tig-100. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Ang may mga taingang pandinig ay makinig. Nang tanungin siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito, sinabi niya, "Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Subalit sa iba'y nagsasalita ako ng mga talinhaga upang sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi sila makaunawa." Ngayon, ito ang talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang dyablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. At ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galak ang salita. Subalit ang mga ito ay walang ugat. Sila'y sumampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay at ang kanilang bunga ay hindi gumulang. At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbunga na may pagtatyaga. Ang maghahasik ay si Jesus. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga ibon ay sumasagisag sa dyablo. Ang mga lugar na mababato ay sumasagisag sa mga taong tumanggap sa salita ng Diyos, ngunit naakit ng mga gawa ng laman. Nanghina ang kanilang pananampalataya dahil sa pagsubok at panguusig. Ang mga taong makasanlibutan ay nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit nadadaig sila ng kaunting suliranin.
Iilang binhi lamang ang nahuhulog sa matabang lupa at ang mga ito ay tumutubo at namumunga ng marami. Ang mga taong tapat na nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod ay nagbubunga ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pag-aralan naman natin ang talinhaga tungkol sa ilawan. Sa talata 16 hanggang 8 ay ganito po ang ating mababasa. Walang taong pagkatapos magsindi ng ilawan ay tinatakpan ito ng isang takalan o kaya'y inilalagay ito sa ilalim ng higaan, kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag, sapagkat walang nakatago na hindi mahahayag o walang lihim na di malalaman at malalantad sa liwanag. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig, sapagkat siyang mayroon ay lalo pang bibigyan, at ang sinumang wala, pati na ang inaakala niyang nasa kanya ay kukunin. Ang sinumang tumanggap ng liwanag ay dapat kumilos ayon sa liwanag na kanyang natanggap. Siya ay may pananagutan. Nang tayo'y namumuhay pa sa kadiliman, ang ilaw ng salita ng Diyos ay umabot sa atin. Huwag tayong magkamali na isiping ang tao ay makasalanan dahil hindi niya natatanggap ang liwanag ng salita ng Diyos. Marami sa atin na nakakarinig ng salita ng Diyos ay pilit na tinatanggihan ito. Ang tao ay likas na makasalanan. Ang ilaw ng salita ng Diyos, ang katotohanan na nagtutuwid sa atin. Kung hindi natin tatanggapin si Kristo, mananatili tayong walang pag-asa. Mayroon tayong pananagutan kapag natatanggap natin ang mabuting balita ng salita ng Diyos. Pagkatapos ay pumaroon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki, subalit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. At may nagsabi sa kanya, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas, nais nilang makita ka. Subalit sinabi niya sa kanila, ang aking ina at aking mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ito. Nais ni Jesus na ipakilala ang panibagong pamilya. Hindi niya tinatanggihan ang kanyang mga kababayan, ngunit para sa kanya, mas malalim ang pakikipag-ugnayan niya sa mga taong tumatanggap sa kanya. Sa katunayan, ang ugnayan na ito ay pangwalang hanggan. Sa paglipas ng panahon, ilang mga tao na ang nagtiwala kay Jesus at naranasan ang kanyang pag-ibig. Kaya nga't kapag ikaw ay tatanggap kay Jesus, magkakaroon ka ng relasyon sa Kanya. Sa talata 22 hanggang 25 ay ganito po ang sinasabi. Isa sa mga araw na iyon, siya ay lumulan sa isang bangka kasama ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang panig ng lawa at sila'y naglayag. Samantalang sila'y naglalayag, siya'y nakatulog. Dumating ang unos sa lawa at sila'y napupuno ng tubig at nanganganib. Sila'y lumapit at ginising siya na nagsasabi, Guru, tayo'y napapahamak. Siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang pangangalit ng tubig. Ang mga ito'y huminto at nagkaroon ng kapayapaan. Sinabi niya sa kanila, nasaan ang inyong pananampalataya? At sila'y natakot at namangha. At sinabi sa isa't isa, sino nga kaya ito na kanyang inuutusan maging ang hangin at tubig at sila'y sumusunod sa kanya? Nang ipinag-utos ni Jesus na tumawid sila sa lawa, nagkaroon ng malakas na unos. Ang matinding unos ay tulad din ng matinding pag-uusig ni Satanas sa mga mananampalataya. Natulog si Jesus dahil pagod siya. Ganoon na lamang katindi ang pagod niya na hindi niya napansin ang unos. Natakot ang mga alagad at inakalang mamamatay na sila. Bagamat nananatiling payapa si Jesus, balisang-balisa naman ang kanyang mga alagad. Pinagalitan niya ang bagyo tulad ng isang amo na sinasaway ang kanyang aso. Inutusan niya ang unos na manahimik na tila ipinag-uutos na busalan ng isang maingay na hayop. Ang unos na maaaring tumagal ng maraming oras ay biglang nawala. Ang humahampas na dagat ay naging kasing payapa ng isang basong tubig na nakapatong sa hapagkainan. Ganito rin ang ginagawa ni Jesus sa mga unos sa ating buhay. At kung tayo'y lalapit sa Kanya, makikilala natin kung sino nga ba siya talaga. Nang sila ay nakatawid,
sa lugar na ang tawag ay Gadara, natagpuan nila ang isang nagwawalang baliw. Dahil siya ay manggagamot, maingat na naitala ni Lucas ang pangyayaring ito, lalo na kung ihahambing sa pagkakatala sa mga ibang aklat. Ang sabi sa Lucas, Kabanata 8, talata 26 hanggang 27, pagkatapos sila'y dumating sa lupain ng mga Gadareno na katapat ng Galilea, at pagbaba niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at hindi tumitira sa bahay kundi sa mga libingan. May dalawang sinapian ng demonyo, ngunit isinalaysay lamang ni Lucas ang nangyari sa isa sa kanila dahil mayroon siyang layunin. Si Lucas ay doktor at nais niyang patunayan na ang mga demonyo ay totoo. May mga nagiging sakit ang tao na kagagawa ng demonyo. May mga nag-aakalang ang demonyo ay mula lamang sa malikot na isip o kaya sa pamahiin. Ang mga matatakutin ay natatakot kapag napag-uusapan ang mga ito. Gumagawa sila ng mga paraan upang hindi dapuan ng kanilang kapangyarihan. Sa mga mataas ang pinag-aralan, pawang kasinungalingan ang tingin nila sa mga ito. Ngunit ang kapangyarihan ng demonyo ay totoo at nagpapakita pa rin hanggang ngayon. Dapat bang katakutan? Para sa isang nagtitiwala kay Jesus, hindi nila kinakatakutan ang kapangyarihan ng demonyo dahil sila'y wala sa ilalim ng kapangyarihan ng mga demonyo. Ngunit dapat ring mag-ingat dahil matinik sila at patuloy na kumikilos. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa oras pong ito. Salamat muli, Panginoon, sa mga katotohanan at pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa ito po ay magbigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.